Magandang araw sa inyo mga maring at ito ko ngayon at magluluto tayo ng gatang paksiw na tulingan. Siyempre, ang paborito natin mga maring. Masarap talaga to pag gata talaga ang ating ulam no? Napaparami ang ating kain. At ayan nga, tamang linis muna ako ng isda dahil para ma-prepare na natin ang ating mga kailangan. Medyo mahirap matanggalan to ng hasang tong tulingan dahil nga syempre medyo matigas na isda, diba? Kaya yan, tamang linis muna tayo dyan mga maring. Linisin natin mabuti para masimulan na natin ang ating pagpapaksiw. Ang una ko nga palang ginagawa dyan pag nagpapaksiw ko, pinapaksiw ko muna talaga siya sa suka bago ko lagyan ng gata mga maring. Para talagang masarap na masarap ang ating paksiw sa gata na tulingan, di ba mga maring? Let's go, umpisa na natin yan mga maring. Tamang linis-linis muna syempre. At ayan nga, syempre hatiin ko nga pala itong isda na to kasi medyo malaki-laki para kumasya sa ating kaserola. At ayan nga, hinihiwa-hiwa ko siya. Bali, 4 na piraso nga pala yan mga maring ang nabili kong tulingan para naman marami-rami ang ating mauulam. At ayan nga, inumpisahan ko na nga dyan mga maring, nakapaghiwa na ako dyan ng sibuyas, bawang at luya. At ayan, ilalagay ko muna dito sa kaserola natin yung kaunti para meron sa ilalim na mga ingredients natin dyan mga maring. At isunod na natin yung mga isda, ipatong natin yung mga isda sa mga bawang, sibuyas at luya. At ayan nga, nilalagay ko na. Syempre, ilagay na rin natin yung mga sumobrang luya at bawang, sibuyas dyan sa ibabaw ng ating isda. At syempre, lagyan na nga natin ng paminta. Titimplahan na natin siya dyan mga maring bago natin pakuluan sa suka mga maring para matik may lasa na. At ayan, nilagyan ko na ng asin mga maring. Syempre, susunod na rin natin dyan lagyan ng betchin para bumalance ang ating lasa ng ating paksi. Konting-konti lang na betchin mga maring. At syempre, isunod na rin natin ang suka. Ayan, katamtaman na suka lang yan mga maring para hindi masyadong maraming sabaw. Siyempre, lagay na rin natin ang siling green para mas masarap ang ating paksiw. At ayun nga, isinalang ko na sa ating kalan at umpisahan na nating lagyan ng apoy. At ayan, may apoy-apoy na siya dyan. Tamang apoy lang yan mga maring para hindi agad-agad masobrang sa kulo. At ayan nga, kumukulo na siya dyan mga maring. Isinunod ko na yung gata. Ayan, ang sarap-sarap na ng amoy niya mga maring. Sobra na naman to, mapapa-underize na naman ang kain. Paborito ko talaga tong gatang paksiw na tulingan. Sobrang sarap. At nilagay ko na nga rin pala dyan yung pechay. Ayan, para may gulay-gulay naman ang ating paksiw na gata. Ayan, ito na nga pala ang finished product natin. Ayan, kitang-kita nyo naman kung gaano kasarap sa ating paningin. Ang sarap-sarap. Kulong-kulo na siya dyan. Tamang kulo lang ating gagawin dyan mga maring para hindi magbobo ang ating gata. At ayan nga, kitang-kita nyo naman, ang sarap-sarap na. Mapapa-analyze na naman. Let's go! At ayan nga, nagluto nga rin pala ako dyan ng iskabetseng tilapia. Hindi ko na nga pala naisama sa video ko dahil nga nagmamadali na. Pasensya na, sa susunod na lang. At ayun nga, dumating na yung asawa ko at may uwi siyang balut. Ayan, ang sarap talaga. Ang sarap-sarap. Maraming salamat palagi sa nanonood ng aking vlog. God bless!